Sa kabila ng mga nakaraang pambubuli ng China, muling magsasagawa ang Atin Ito Coalition ng civilian mission sa West Philippine Sea. At ngayon, may kakaiba raw silang paraan para itaguyod ang ating soberanya. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Nakatakdang maglunsad ng ikatlong paglalayag patungong West Philippine Sea ang Atin Ito Coalition. Sa pagkakataong ito, balak nilang magsagawa ng konsyerto sa Laot sa Mayo. Ayon kay Atin Ito co-convener Rafaela David, layon nitong ilapit ang issue ng sigalot sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng musika at sining. At sa totoo lang, pagdating sa military might, talagang alam nating dambuhala ang China eh. Pero pagdating sa people power and asserting our rights, diyan ata expert ang mga Pilipino kasi naipakita na natin na sa mapayapang paraan kaya nating magpatumba ng mga dambuhalang gustong mang-abuso sa atin. At through these peaceful means, we can show to China na tayo ay resolved in asserting what is rightfully ours. Taong 2023, muntik mapurnada ang unang tangka ng grupong magdala ng supply sa mga sundalong Pilipino sa Scarborough Shoal dahil sa pag-water cannon ng CCG vessels sa mga barko ng Pilipinas. Pero nagawa nito ng paraan at nagtagumpay ang kanilang misyon. Sumunod na taon, nakapagpadala ng supply sa Scarborough Shoal ang isang advanced team ng grupo at natuloy ang misyon sa kabila ng pagbuntot sa kanila ng China. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, handa silang tulungan ang grupo. Actions like this, like a group sale, the third organized by that particular group, is very much welcome provided that they get the right coordination with the appropriate government agency. Ang Department of Environment and Natural Resources naman balak magpatayo ng 8 research stations bilang bahagi ng programa nitong suriin at pag-aralan ang mga posibleng epekto ng iba't ibang natural at man-made events sa ating mga karagatan. Ayon kay Environment Secretary Antonia Yulo Loizaga, magsisilbing sentro ang research stations ng mga siyentipikong Pinoy at foreigners na marunong rumespeto at sumunod sa rules-based international order. What we could assure other government agencies and the Filipino public is that your armed forces will keep performing its mandate to ensure the integrity of the national territory, to include protecting all features. Nitong mga nakaraang araw, walang na-monitor ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.